Hi guys, welcome back to my channel, and once more, if this is your first time to visit my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs. So for today's video, yung topic natin, kung tama ba na pagka tapos na sa pag-aaral ang panganay na anak ay ipasa na sa kanya yung responsibility para doon sa mga kapatid. Yun. Kasi di ba kakatapos lang ng panganay namin, kakagraduate lang ng college. Yun yung shinare ko sa isang video. So, nagpa-pop up sa aking newsfeed yung parang mga battle cry ng panganay na pagka nakatapos sila ng pag-aaral, parang nagiging kultura ng Pilipino na tutulong na talaga siya para sa pangkabuhayan ng pamilya, sa pagpapaaral ng mga kapatid, na parang hindi ko yan masyadong sinasang-ayunan. Okay, tapos may mga nakakausap din ako, sabi nila breadwinner sila sa family. Nung nakatapos nga sila at yun, nakapagtrabaho na nga, yung mga magulang daw nila ay parang inobliga na sila na tumulong para dun sa pag-aaral or magbigay talaga para sa pag-aaral at kung ano man yung mga gastusin sa bahay. Okay, ito yung POV ko. POV ko lang po ito. Ngayon kung hindi po ito yung opinion nyo, sorry po, basta ito po yung sa akin. Inirerespeto ko po kung ano yung meron kayo paniniwala. Para sa akin, hindi dapat ipinapasa sa panganay yung responsibility sa pag-aaral ng mga kapatid at yung iba pang mga gastusin sa bahay. Pwede siyang tumulong kung gusto niya, yun ay voluntary, pero yung obligahin mo na, oh ito, sa ganitong buwan, ikaw na sa internet, sa susunod na buwan, ikaw na sa tubig, sa susunod na buwan, magtutuition yung kapatid mo, ikaw na yung bahala dyan, something like this and that. Hoy, mga magulang, lalo naman kung capable and able pa to work, wag po natin yung gagawin kasi napapaaga yung responsibility ng panganay na hindi pa naman niya dapat, imbes na ini-enjoy niya muna kung ano yung meron siya para sa sarili niya, hindi niya na naiisip muna yun kasi kailangan isang tabi dahil may mga responsibilidad pa doon sa mga kapatid at sa loob ng bahay. Kasi para sa ganang akin, nawawala yung sense of responsibility ng magulang kapag magpapasa-pasa tayo. Anyway, responsibilidad ng magulang ang paaralin ng mga anak. Hindi tayo para magpasa sa panganay. Okay? Sa akin yun. Maliban lamang kung talagang nagkaproblema sa pamilya, nagkasakit ng magulang, sa kasamaang palad, yumao yung isang magulang, na wala talagang magsusuporta, wala tayong magagawa dyan. That's uncontrollable circumstance. Pero yung obligahin yung panganay, hala, wag naman. May sariling buhay din yan. Kung tutulong siya, di salamat. Pero kung hindi, wag din natin ipagdamdam kasi may mga sarili pa yung pangarap. Hindi yan pagiging makasarili. Kaya nagkakaroon tayo ng mga parang unprocessed things or unprocessed attributes or something like that sa personal na buhay kasi napapasahan tayo ng responsibilidad na hindi pa naman dapat sa atin. Diba? Imbes na ini-enjoy mo yung buhay mo bilang single, nagkakaroon ka tuloy ng mga alalahanin na hindi pa naman dapat. So, yun yung sinabi ko may ano yan may exemption. May exemption. Pero kung wala naman kayo sa ganong kategorya, mga magulang wag naman. Kasi ako, nape-pressure ako para sa anak ko pag halimbawa may nagsabi sa akin, uy, may nakatapos ka na pala, at least may makakatulong ka na. At least may susuporta na. Oh my God. Na ako yung nape-pressure para sa anak ko. Kasi imbis na after 4 years ng kanyang painstaking sa pag-aaral, papahinga muna, magre-relax, nape-pressure tuloy sa paghahanap ng trabaho na imbis na pwede namang gawin yun na hindi nakaka-stress.
Kasi nga, dahil doon, kailangan magbigay ng ganito, kailangan ng ganyan, nakatapos na yung panganay, kailangan magkaroon na ng financial responsibility sa bahay. No. Wag po natin yung ginagawa sa mga magulang. Pasensya na po, yun talaga yung aking yan yung aking pananaw. Ituloy pa rin natin yung tayo yung magtataguyod sa mga kapatid. O sabihin niyo naman, sasabihin nyo naman na nakakapagsalita lang ako ng ganito kasi may hanap buhay ako. O maski naman wala tayong hanap buhay, sikapin natin na itaguyod pa rin yung mga anak na hindi pa nakakatapos. Huwag natin nga ulit ipasa sa mga panganay yung responsibilidad na atin naman bilang magulang. Okay? Tapos, huwag tayong tanong ng tanong kung nakahanap ka na ba ng trabaho? Kasi parang ang dating lang sa kanila, parang excited naman makahanap ng trabaho para makapagbigay ako. Hindi yun dapat sa atin nang gagaling yung mga ganong isipin or alalahanin sa panganay. Kasi sabihin na naman tayo mga Pilipino, likas talaga tayong mapagmahal, tumutulong sa pamilya. Yes, tutulong sa pamilya pero hindi tayo mag-uubliga ng panganay or kung sino mang kapamilya pa yan. Okay po ba? Basta pasensya na po kung masasaktan kayo sa mga sinasabi ko, pero that's really my point of view pagdating dyan. Tigilan na natin yung kakapasa ng responsibilidad na tayong magulang ang dapat na gumagawa. Kasi ako panganay din ako. I experience na yung kailangan ko pa ng ipiparent ako. Dahil panganay ako, something went wrong with the marriage of my parents. Wala akong choice kung hindi. I have to parent myself and I also have to parent my sister. Kaya alam ko talaga kung ano yung feeling na mapagpasahan ng responsibility. That's all for today's video. I'll see you again in my next vlog. God bless us all.